guys! Welcome back to my vlog! Well, nagbabalik na naman tayo. Ang tagal rin ng last kong video, no? Ang hirap pala mag-isip ng content. Grabe, parang isang taon akong hindi nag-upload ng video. So, yeah. Well, I'm back with the vlog. And so for today, for tonight, I'm going to share yung mga benefits at support na meron ako sa aking agency. And so, well, stay tuned! So, maybe you all know na I am under a staffing agency. So, ito si staffing agency na to, pangalawa itong agency ko na in-applyan kasi yung first na agency ko, naligwak ako. I don't know what's the reason, pero yun, naligwak ako. So, hindi ko na tinuloy. And then, yun, it was an accident na nakita ko siya sa YouTube, yung channel nila. And, na-curious ako and ni-research ko naman about it. And, nag-try akong magpasa ng resume ko and luckily, na-receive nila yung application ko and doon, nag-start na akong magkaroon mga series of interviews. So, sa mga interview na yun, meron mga personal interview, may mga clinical interview. So, hanggang sa nakapasa naman ako at natanggap ako doon sa kanilang program for NCLEX sponsorship or yung EB3 sponsorship. So, after nung process na yun, they enrolled me para na mag-review for NCLEX. So, meron silang partnered international review center. So, hindi siya nakabase sa Pilipinas. Sa US siya. Pero lahat naman ng review online, meron kang pinaka-dashboard. Anytime, pwede kang mag-review. Pero may specific kasi silang parang this week, kailangan meron ka ng ma-achieve na ganito, ganyan-ganyan. So, monitored nila yung pagre-review mo, yung mga scores mo sa QBank, ganyan, sa mga assessment exam. And, yes, nag-last yung review ko that time kasi medyo matagal pa ako nagkaroon ng eligibility at saka ATT. So, medyo na-extend ako doon. At the same time, pinasas na rin nila yung aking eligibility nga under New York Board of Nursing. So, pinasas ko yung sa PRC at saka sa yung mga school credentials. And, nung nasa New York Board of Nursing na yung papel ko, so, waiting na lang tayo ng eligibility, nagre-review pa rin ako for NCLEX. Finally, nung lumabas na yung eligibility ko, that's the time naman na they prompt me para mag-readiness test dun sa review center. So, yung readiness test na yun yung magde-decide kung ibubuk ka nila or kukuha na sila ng ATT for you or registration sa NCSB and gano'n. So, ang nangyari sa akin, nag-filled ako nung una kong readiness test. So, hindi pa ako ready. Hindi pa ako ready. And then, ang ginawa nila parang may mga makeup review, ganyan-ganyan. Tapos, almost everyday nag-QBank ako nun. Tapos, nag-take ulit ako ng readiness test. So, yun, fortunately, nakapasa naman. That time, niregister na nila ako sa NCSBN. So, sagot nila yung review center, sagot nila yung pag-register ko sa NCSBN, at yun, nakakuha na ng ATT. And, just for your information, nandito po ako kasi sa Saudi Arabia. So, ang first option talaga namin where to take NCLEX is India. Or, kung may budget ka, London, yata, ganyan. So, pero yung sa akin, okay lang sa akin yung India. Kaya, nag-go ako sa India. Or, kung yung iba naman, tina-timing nila sa bakasyon nila. So, kapag naka-annual leave ka, sasabihan mo lang yung agency na bakasyon ka kung pwede sa Pilipinas ka mag-take. So, pwede mong gawin yun. In my case, yun nga, sa India ko pinadala. So, nung naka-receive na ako yung ATT, pinaschedule na nila ako sa India to travel. Sagot nila yung round trip ticket ko from Jeddah to India, tapos India to Jeddah again.
And then, meron din akong hotel accommodation at saka yung mga pick up sa airport, ganyan. In-arrange nila yung lahat at all expense nila yun. And then, after that, so, yun, nakapasa na tayo ng NCLEX. Time naman yun para i-process na yung I-140. So, si agency ko, regular processing lang talaga sila. I'm not sure, pero yung iba parang nag-avail sila ng premium processing, pero sinagot talaga nila. So, kung choice mo mag-premium processing, isi-shoulder mo. Pero, as for agency, naka-regular processing lang sila. So, that time, hindi naman ako nagmamadali, so go lang ako sa regular processing. So, I took the NCLEX October, February, nag-start na rin ako ng visa screen ko under CGFNS, which is, again, shouldered ulit nila at sila yung nag-apply or nag-register sa akin at nagbayad. And then, of course, yung isa sa mga requirements ng visa screen is English proficiency or English exam. That time, ang in-offer nila sa akin was PTE. So, okay lang naman sa akin para lang magkaroon ng visa screen. So, sabi ko, wow, parang madali lang to. Yabang, madali lang to, PTE lang to, ganyan. So, nag-review ako for English exam. Again, online again, at sponsored rin. In-enroll ulit nila ako sa isang review center. This time, yung review center, naka-base naman siya sa Pilipinas. So, ganun rin, meron ka rin account, tapos may mga online or meron kang online workshop, face-to-face, dun sa face-to-face, pero yung via Zoom lang yung mga workshop ng English review. So, again, nag-review ako for PTE, tapos under processing CGFNS ko. By February rin, at the same time, na-approve na yung I-140 ko. Actually, mabilis na yon kasi December sila nag-apply. By February, approved na. So, parang okay lang rin. Parang premium na rin para sa akin, di ba? So, approved na, and ang next step nun is para na sa NBC, di ba? So, dyan nalalabas yung mga FEBIL DS-260. So, by the way, guys, may dependents ako. I have my 2 daughters and my husband. So, sila yung dependents ko. Yung naging arrangement namin about DS-260, of course, as the primary applicant, sagot nila yung FEBIL ko. However, yung sa dependent ko, sagot ko sila. Pero ang nangyari kasi, pinag-sign nila ako ng waiver stating na sasagutin muna nila yung FEBIL ng aking dependent. So, naka-ano naman yun, liquidated yung waiver na yun kung magkano yung per dependent or per visa for FEBIL. Yung ganun, para ganun. So, ang magiging arrangement nun, once deployed na ako at nag-generate na ako ng aking paycheck, i-deduct nila yun per paycheck. So, reason nila doon is para masabay-sabay yung application, which is okay naman sa akin. And then, so yun. Again, nag-take na nga ako ng aking PTE. So, niregister ulit nila sa akin yon. And this time, merong PTE, may test center dito sa Saudi, dito sa Jeddah for PTE. So, hindi ko na kailangan mag-travel pa. Fortunately, again, nakapasa naman tayo sa PTE. So, after nun, yung visa screen, naging okay naman. So, na-issuehan na rin ako ng visa screen under CGFNS. So, I was just waiting for me to be documentarily qualified. By June, I think, DQ'd na rin ako. So, by that time, ang stage ko is waiting ako na magkaroon ng facility. So, wala akong preferred na state, pero may preference ako about my unit or ward. Kasi currently, naka-assign ako sa behavioral health unit or psychiatric unit dito sa aming hospital. So, yun talaga yung preference ko. Na sabi ko, as much as possible, kung pwede, mamatch nila ako or
ma-apply nila ako under behavioral health unit or psychiatry. Kasi kung med-surg, parang 50-50 talaga ako sa med-surg. Parang hindi ko talaga gamay ang med-surg ngayon. So, sabi ko, yun talaga yung first choice ko, psychiatric. So, medyo natagalan yung process ng pagmamatch sa akin kasi, well, I understand kasi parang sobrang konti or talagang minimal lang talaga yung facility nila or yung partnered facility nila na may psych. And hindi ako sure kung kailan sila mag-hire ganyan. So, medyo natagalan ako noon. But, luckily, this year, I was interviewed by a hospital na nag-o-offer ng psychiatric ward, inpatient psychiatric ward. So, finally, meron akong employer or meron akong hospital. Yun yung talagang pinakahihintay ko. So, again, psych ward siya. And then, so, retrogression happened. Nandito na tayo sa retrogression, guys. Bale, wala naman. I mean, siguro talagang nangyari yan, pero yun na, kapit lang tayo. So, ang naging case ko ngayon sa aking application is yung state na pupuntahan ko, unfortunately, hindi siya tumatanggap ng PTE or hindi pa accepted ang PTE sa state na yun para ma-endorse mo yung license mo kasi syempre nasa New York yung license ko. So, I need to take another English exam which is IELTS nga. So, yung pinakakatakutan kong IELTS, doon rin pala ako babagsak. So, right now, nag-review ulit ako for IELTS. Same review center nung PTE ko. And hopefully, makapasa. Kasi ang hirap talaga ng IELTS. Ewan ko ba? Bakit ba ang hirap-hirap kasi mag-English? So, yun. Once goods ka na sa English proficiency mo, okay na yung ang tawag dito, pag-license endorsement mo. So, what's pending for me, of course, yung embassy interview. So, hopefully, kung mag-current man or mag-move na yung visa bulletin, makapag-interview tayo. In my case naman, so, since dito ako nakabase sa Jeddah, if ever na mag-current ang PD ko, I'll be having my embassy interview sa Riyadh. Kasi yung embassy na dito, hindi sila nagkikater ng immigrant visa. Mga non-immigrant lang dito, mga tourist, mga working visa, yun lang yung pwede ka mag-interview dito. Yung immigrant visa or EB3 sa atin, dapat sa Riyadh. So, what I know is, of course, magta-travel ako sa Riyadh at sagot rin yun ng agency ko. May hotel accommodation rin, and prior sa embassy, meron din silang medical. So, of course, ang kagandahan sa agency ko, they issued us a visa card, yung credit card, na pwede namin gamitin sa application namin or sa any processing related na expenses. Like yun, kung magpa-medical ka prior sa embassy mo, pwede mong gamitin yun. Actually, nagamit ko na yun nung meron din kasi silang initially medical para sa agency. So, nagpa-medical ako dito sa Jeddah. Ginamit ko yun. So, meron silang ganun. So, once meron ka ng interview date sa embassy at God willing, ma-visa approve ka, mag-visa approve ako, I will be transferring my case from Jeddah or from Saudi to Manila for my dependents since nandun yung mga dependents ko. So, sila, ang mangyayari sa kanila is yung medical nila, sagot ko. So, ako yung magbabayad na kanilang medical. Once okay na, and may visa na ako, ang ginagawa ng agency ko, pinapadala nila yung mga applicant nila sa US territory or sa mainland para mag-SSN trip. Yun yung tawag nila. Yung SSN trip, of course, para makakuha ka ng social security number or para ma-generate na yung iyong SSN for your green card. So, ang nakikita ko sa trend was usually ang pinapadali nila yung mga applicants sa Guam. So, they will stay there for like 5 days or a week para hintayin na para ma-generate yung SSN nila. So, paid rin yun or all expense rin yun. Yung travel, yung air ticket,
hotel accommodation. And then, meron rin silang parang allowance per day. So, pwede mo yung gastusin anywhere. Kahit na pang food or pangbili ng mga pasalubong, ganyan. Hindi ko lang sure kung magkano lang siya per day, pero per day meron siyang allowance. Pero, of course, kung gusto mo magdala ng sarili mong pera, why not? So, yun. Once na ma-generate na yung SSN mo or tapos na yung SSN trip mo, babalik ka sa Pilipinas or sa case ko, babalik ako dito. Para naman tapusin na yung license endorsement ko. So, para kapag na-deploy na ako dun sa specific state ko, ready na. Meron na akong license at meron na rin akong on-process na yung green card ko. So, they will really arrange everything for you. Coordination lang sa kanila. And sa part namin, syempre yung compliance rin lang namin. And, well, for me, personally, wala namang major issues sa akin yung agency ko. Although, at first sa Lefora, nabasa ko yan before, medyo skeptical ako dati. Kasi may mga bad comments, may mga bad reviews about the agency. Pero sabi ko, baka case-to-case basis lang naman yan, or di naman lahat pare-parehas ang experience. So, why not try? So, trinay ko mag-apply sa agency. And then, dahil hindi siya kasi, I believe yung agency na to is hindi siya yung parang masyadong kalat yung partnered facility nila. Meron lang silang indicator, parang if I'm not mistaken, mga 14 or 15 states lang yung meron sila. So, kapag meron kang preferred state, tapos wala silang facility doon, hindi ka nila mapapadala doon, madedeploy. So, yun lang yung medyo, doon, hindi kagandahan. And then, of course, medyo matagal rin. Yun yung parang isa sa mga bad comments, bad reviews. Medyo matagal yung process or matagal yung pagkakaroon ng facility. Ganon. So, yun. But for me, okay naman yung process ko, yung application ko. Approachable naman yung mga nagiging coordinator ko. Sumasagot naman sila sa mga emails ko. So, responsive naman. Generally, responsive sila. And, of course, ang unang-una dong concern ko is sila yung nagbabayad sa atin. Bilang kuripot at wala tayong datong para sponsoran ng sarili natin at mag-DIY, kapit tayo sa staffing agency. Diba? So, ayun. Well, kung may mga nanonood dyan na under sa staffing agencies or may idea kayo about my staffing agency, comment down below. Baka magka-agency tayo. And what else? So, yun, for the meantime, talagang maghintay muna tayo for the visa bulletin to be current and sana mag-move by October. So, yun lang. Sana nga. And kapit lang tayo. Sabi nga nila yung pagpunta sa yung American dream na yan is hindi naman yan talaga race or hindi naman yan unahan. Once nandyan yung pag-process mo, once nandyan yung application mo, gugulong at gugulong yan, gagalaw at gagalaw rin yan, at makakapunta ka rin sa Amerika. Sabi nga ng mga Saudi, sa Amerika. So, wait lang tayo and pray lang tayo na positive lahat. Okay? So, sa mga nag-e-NCLEX pa lang dyan or nagre-review pa lang for NCLEX, galingan nyo lang. Focus lang muna kayo sa NCLEX. So, well, yun lang. In summary, nag-ayos na talaga ako. Yun yung mga points or yung mga in-sponsor or sagot ng agency ko. May NCLEX, may English tests, kasi dalawa na sila. English test, yung pag-travel mo, yung medical mo, and yung mga mini expenses, especially kung mag-travel ka for your SSN trip. What else? Yung mga pagpaprocess, like registration, ganyan-ganyan. Lahat yun, sagot nila. So, yung nagiging ng agency ko is, once meron silang gagawin, i-inform ka naman nila na ito yung amount or ito yung payment na meron sa particular na processing na to. So, yun lang. And hopefully, makaisip ulit tayo ng another vlog na makapag-motivate at ma-share sa ating mga viewers. At thank you so much again for watching and hopefully, again, nakatulong at naka-inspire or
or may natutunan kayo dito sa video na to. Pero, yes, thank you so much for watching again and see you again on my next vlog. Bye! God bless!